Yung i-share ko lang po sa inyo yung The Lord's Supper 2007. So sabi dito, meron yung tracks ng 2007, kung nabasa niyo na siya or nakita niyo na siya, ano siya, parang chart siya na nagpapakita ng traditional communion into original practice na communion. So meron kasi dalawang communion. So iba lang natin na yung communion is communication with God. Ganun. So may tamang pag-partake kasi diba sabi doon, remember this. So ano ba yung kailangan natin i-remember doon? So ginawa pa nititate tayo ng communion. I do this in remembrance of me. Yan. So sabi niya doon, meron tayong mga kailangan para mag-partake tayo ng communion. So una na doon yung bread, yung iniinom, yung chalice, which is yung cup, and then kung kailan siya ginagawa, and then kung ilang beses, tapos ano ba yung pinaka-purpose mo. So, doon muna tayo sa first three. So, yung first three, yung bread, drink, and yung chalice. So, sa original practice, di ba yung pinaka-tinapay, dapat unleavened siya. So, sa panahon natin ngayon, ang ginagawa natin para maging unleavened siya or wala siyang lasa, is yung harina, dun tubig, tapos pinapainitan na lang dun sa kawali, tsaka siya niluluto. So, meaning, tubig at harina lang talaga. Wala siyang ibang papaalsa, ganyan. Wala rin siyang mantika, yun. So, pinaka-symbolic ko nun is yung sinless body ni Cristo. Then, sa tradition kasi, parang, ang nakikita lang na bread as bread lang. Meaning, kahit meron siyang papaalsa, may mga flavorings na siya. So, ang nagiging meaning kasi nun, kapag may mga gano'n na na-added, is meron na siyang kasalanan. Yeah. So, yung next naman is yung malaga din, is yung drink, o yung iniinom natin. Kasi diba sabi ni Cristo na ang kainin mo yung aking naman, at inin mo yung aking dugo. So, yung dugo na yun, kailangan red, green, white. So, di ba, ano ba yung pinaka-meaning ng red? Di ba yung dugo na tumuhos ng Calvary. Then, yung luminis sa kasalanan natin. Then, yung green, yun yung wine. Kasi na, di ba, noong unang panahon, yun talaga yung ginagawa. Parang may scarcity kasi ng water ng time ni Jesus Christ. So, ang pinaka-main source nila ng fluids noon ay wine. So, yung wine din, stimulant siya. So, meaning, pwede kang parang tumaas yung stimulant. Parang alam mo yung sa Tagalog, parang malasing. Pero hindi yung pagkakalamo. Ganun siya. So, di ba pag tumataas yung stimulant mo, parang umiinat yung spirit mo, ganun. Yun yung pinaka-meaning niya sa atin. So, then next, sa tradition naman, ang tinitake lang nila is grape juice or yung cold drinks or water. So, hindi siya talaga as tradition, ay hindi siya talaga katulad dun sa original practice na may meaning kung bakit siya dapat pula, kung bakit dapat grape, at bakit dapat wine. So, nawawala yung meaning kapag grape juice lang yung binigay mo kasi nasa yung stimulant ko. Di ba? Pag uminom tayo ng juice, di naman tayo nag-iinit eh. Diba? Yun. So, ano ba yung dapat pag-initan? Yun yung delivery sa liganan. Then, next, yung chalice. Yung chalice, inagamit, yun yung baso, yung ginagamit natin. So, in original practice, kasi di ba kinuha ni Christ yung alak, then nilagay niya sa baso. Then, pinagpang sa baso nila sa mga disciples niya. Yung meaning naman is yung third cup of suffering. So, yung suffering ni Christ, mapapasa. Then, next naman, is yung sa tradition involved. Yung 1 cup lang para dun sa priest, then mini cups dun sa mga disciples, yung mga members. Ayun, so wala din yung parang wala din yung symbolical na mag-sharing tayo sa isang diba? Ito yung pinasasaluhan natin. Kasi iba yung baso ko, tapos iba din yung baso mo. So nawawala yung pinaka-original meaning. Then next yung partaking. Report lang ka. Ayan, so partaking. Ang Tagalog ng partaking. So, yung partaking, sabi doon, in the original practice. Yun. So, para siyang manners ni Christ, diba? So, ano ba yung ginawang manner ni Christ nung nag-partake siya ng communion? Diba, umupo siya, na-sharing sila, na nasasalita siya. Then, kinuha niya yung bread, brinake niya.
tapos sa kanya pinasa, dun sa next sa kanya. So, ganun din yung sa atin. Ganun din yung ginagawa natin. Diba, later on, may cell group tayo. Yung father ng pamilya or yung pinakalan ng family, siya yung kukuha. Then siya din yung mag-break ng, or maghahati ng tinapay, then magpapasa. So, meaning lang doon is yung parang ikaw as a head of the family, na-accept mo yung yung Catholic priest. Then bibigay mo din dun sa mga anak mo, asawa mo, gano'n. And then sa original, ay tradition naman, pinapile up dun sa mouth or sinusubo. Sinusubo. So, nasan yung partaking na sila mismo yung mag-break ng own bread nila. So, ang nakita ko kasi dito sa partaking, di ba, original practice, binigay sa'yo yung salita ng Diyos. Dapat ikaw mismo yung mag-imay mo. Ganun. Kasi yun yung original. Di ba, pag ginamit tinapay, kukunin mo, hahatiin mo rin, tsaka mo siya isusubo. Hindi mo siya kakagatin as home. Di ba? So, ganun din yung sa tradition na dapat hindi sa'yo isusubo, ibibigay lang, then ikaw yung mag-imay. Kumbaga parang missionary sa'yo, hindi mo siya agad-agad tatanggapin. Kundi isi-search mo pa siya, tama ba to, mali ba to, gano'n. So, walang judge na, Mali. training ko na kaagad. Gano'n. So, hindi siya gano'n. Dapat, sinesearch mo pa siya, ay iniintindi mo pa siya. Ayun. Then next, yung frequency. So, frequency, hindi, natuturo sila ulit. Ayan. So, yung frequency naman, hindi, tsaka yung purpose, bibigay ko na lang sa kasunod. Ayan. So, Okay.